Bukod sa mga pabrika at sasakyan, pwede ring manggaling sa loob mismo ng bahay ang polusyon sa hangin. Ayon po sa World Health Organization o WHO, mahigit 4 na bilyong tao po ang namamatay taon-taon dahil sa indoor air pollution. Darito ang report. Tira-tirang kahoy at plywood ang panggatong ni Corazon para makapagluto araw-araw. Kuha niya ito sa mga na-demolish na bahay o di kaya naman mula sa mga hardware stores. Tanging lighter lang ang kanyang binili, kaya naman malaking tipid ito kung ikukumpara sa 600 pesos na LPG. Binili ko yung kahoy kasi mahal ang gasol. Wala kaming pambili ng gas. Kaya mas madaling makabili ng kahoy kaysa sa gas kasi yung kahoy, kahit konting pera lang, makakabili ka. Magaan man sa bulsa, unti-unti naman itong nakakaperwisyo sa pamilya ni Corazon at maging ng kanyang mga kapitbahay. Ang usok kasi pumapasok sa mga bahay. Ang tawag dito ng World Health Organization, indoor air pollution. Nasa mahigit 4 na milyong katao naman ang namamatay taon-taon dahil dito. Lung cancer, cardiovascular diseases, asthma at maging katarata ang ilan sa mga posibleng makuhang sakit dahil sa air pollution. So for children that are growing up in households where there is a smoker and they're exposed to that smoke all day long, it causes them a lot of difficulties in terms of ear infections, lung infections, and other things that the children simply don't need to be exposed to. At kahit wala na ang usok, nakakasama pa rin ito sa kalusugan dahil nag-iiwan ito ng mga particles at carbon dioxide na dumidikit sa mga dingding na masama sa kalusugan kung malalanghap. Isa pang halimbawa ng indoor pollution ang paninigarilyo sa loob ng bahay. The major cause of indoor air pollution is smoking, so don't smoke inside. Ideally, quit smoking altogether. We know that smoking kills. Smoking causes all sorts of diseases. Gustuhin man ni Corazon na gumamit ng LPG, wala naman daw silang pambili. Ayon sa WHO, nakakabit na ang problema ng indoor air pollution sa kahirapan. Kaya naman lahat ay dapat kumilos para mawaksi ang problemang ito. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.